So, after mong matutunan yung tulok OLL sa pag-orient nung last layer, pwede ka nang gumamit naman ng tulok PLL para naman sa permutation. Bale, minimize niya yung from 21 algorithms or from 21 PLL cases. Imbis na 21 agad, pwede kang mag-start muna sa 6. So, ipapakita ko muna kung bakit tawag doon, kung bakit siya tinawag na tulok, kung bakit tulok. So, ipapaliwanag ko muna kung bakit. So, yun nga, sa OLL, imbis na gawin mo ng diretso yung algorithm para sa OLL case na to, gagawa ka na lang muna ng cross. So, unang tingin yung cross, diba? Naituro ko na to. So, gumawa ng cross. And then, yun yung unang tingin. So, pangalawang tingin, titingnan mo yung cross, kung anong pattern siya ng cross. And then, gagamitin mo yung algorithm na para dito talaga sa cross na to, na merong dalawang white dito, dalawang white sa likod. Yun. And then, after nun, sa PLL, imbis na gagawin mo yung algorithm dito, since hindi mo pa alam, tapos nahihirapan kang kabisaduhin lahat ng PLL, pwede kang magtulok lang muna, kung saan, unang tingin, aayusin mo yung corners, and then, pangalawang tingin, aayusin mo yung edges. So, una muna yung corners. So, yun nga, from 21, magiging 6 na lang muna yung algorithms na kailangan mong pag-aralan. Dalawa doon, sinusolve yung corners. Tapos, 4 doon, sinusolve yung edges. So, dun muna tayo sa corners. So, sa corners, hihiram tayo ng isang PLL case or PLL na algorithm para isolve yung corners. Hiram tayo ng dalawa. So, isa doon si A-perm na counterclockwise. Yung algorithm ni A-perm na counterclockwise. So, kung mapapansin mo kay A-perm, meron siyang dalawang corners sa isang side na pareho ang kulay. So, hihiramin natin yung algorithm na to para isolve yung corners sa tulok PLL. So, normally ganito yan. Pag A-perm counterclockwise, ganito siya. So, A-perm clockwise, ito pupunta doon, ito pupunta doon, ito pupunta doon. So, hiramin lang natin yung algorithm niya since madali lang kasi. Ngayon, pag-aralan mo na to, sir, i-isolate mo if you will. So, ganito siya gawin. Para madali mo siyang matutunan, gayahin mo lang yung style ko. So, X muna, tapos pansinin mo lang yung mga white, sir. Tingnan mo. Vertical, horizontal, ibaba ito, and then D2. Ngayon naman, horizontal, vertical, ibaba ito, D2, R2. So, hihiramin natin yung algorithm na yon. So, na-mention ko na si A-perm, meron siyang dalawang corners na may parehong kulay sa iisang side. That being said, tingnan nyo, halimbawang, wait lang magpalabas tayo ng case na ganon. Wag to, wait lang. Halimbawang may lumabas na G-perm, halimbawang may ganito, hindi ko alam to, among ganon. Ngayon, nakita mo, merong dalawang corners na magkapareho sa iisang side. So, siya lang yung pareho. 'Di ba? So, ang gawin mo, ilagay mo siya sa likod, and then, gawin mo yung A-perm na hiniram natin, mabubuo yung corners. So, ulit, X, tapos, yun nga, vertical, horizontal, ibaba, D2, and then, horizontal, vertical, ibaba, D2, R2. So, yun. Naayos si corners. Diba? Ngayon naman, yung isa pang algorithm, halimbawang walang dalawang corners na magkapareho sa iisang side. Ngayon, kapag ganito ang case, hihiramin natin yung algorithm nung isang N-perm kasi yun na yung isa sa mga pinaka simpleng
pag-aralan. So, ito si nperm. Ito yung isang nperm. Hihiramin natin yung algorithm nito para mabuo yung corners kapag halimbawang walang corners na pareho ang kulay sa isang side. So, ito si nperm. Hihiramin natin siya. So, si nperm, pinagpapalit niya to, pinagpapalit niya to. So, kapag ganito, hindi naman natin concern yung edge muna, diba? So, corners lang muna. So, ganito. Ang algorithm ni nperm, wait lang ang F12 pairs na involved pala, itong nasa likod na to, tsaka itong nasa harap na to. So, walang mapuputol sa kanilang dalawa. So, gayahin mo lang to, sir. I-isolate mo na rin ulit para matutunan mo siya. RI, U, LI, U2, R, UI, L. So, nagpalit sila ng pwesto. Uulitin mo lang yon. RI ulit, U, LI, U2, R, UI, L. So, yung UI, di pa naman necessary yun. Depende. So, halimbawang lumabas to, uy, walang dalawang corners na pareho ang kulay sa isang side. Mag-nperm na lang muna ako. Parang ganon, para lang maayos yung corners. So, gawin natin yung algorithm nun. RI, U, LI, U2, R, UI, L. Ulit. RI, U, LI, U2, R, UI, L. So, naayos yung corners. Ngayon naman, ayusin yung edges. Okay? So, nasabi ko kanina na sa edges, meron tayong 4 na cases lang naman na madadali lang. So, para hindi ka mahirapan, sir, ang ibibigay ko sa yung algorithms, gitna taas lang yung gagamitin. Itong gitna, tsaka itong taas lang. So, simulan natin sa dito. Ito yung tinatawag na H-perm, kung saan itong edge na to, tsaka itong edge na to, magpapalit sila. Tapos, ito naman, sa edge na to, tsaka sa edge na to, magpapalit din. So, kapag itong case na to yung lumabas, ganito lang. Gitna taas lang ang gagamitin mong notations. So, bilangin mo lang, since gitna taas lang magkakasunod, tatandaan mo lang kung ilan yung gitna, tatandaan mo kung ilan yung taas, tapos tatandaan mo lang kung yung gitna pataas or pababa. Pero dito, magbibilang ka lang. Magbilang ka, 2 or 2 gitna, 1 taas, 2 gitna, 2 taas, 2 gitna, 1 taas, 2 gitna. So, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2. Ngayon, kung hindi ka komportable doon sa execution ng M-slice ng ganito, ang gawin mo, sir, ganito. 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2. So, yun. Whoops. Bagal ko sa H-perm, Ayan. So, yung isa naman, ito yung tinatawag na Z-perm. Ayan. So, dito magpapalit ito tsaka to. Tapos, ito tsaka to. Diba? So, harapin mo yung pag ganito para sa algorithm na ibibigay ko. Okay? So, ganito lang, sir. 2, 1, 2, 1, tapos 1, 2, 2, 1, 2. So, sana nakuha yun. Bilang-bilang lang. 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2. So, ulit, itong edge na to, tsaka to magpapalit. And then, itong edge na to, tsaka to magpapalit din. So, pag ganun yung dapat magpalit, wag munang ganito. Dito lang muna. So, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2,
sa dalawa. So, next, ganito, sorry. So, ito naman yung susunod. So, ito yung tinatawag na U-perm. Dalawang klase ito. Pero sa U-perm, madali mo lang siyang marirecognize. Meron siyang buong side, buong side na buo na. Meron siyang isang side na buo na. Tapos yung edges na natitira, magpapalitan sila. Sa case na to, clockwise to. Kasi si blue pupunta dito, si red pupunta doon, tapos si orange naman pupunta dito. So, gitna taas lang to. Pero, ang kailangan mo lang tandaan dito, lahat ng taas mo, ito na lang gamitin mo para madali mo siyang matandaan. Para madali mo siyang makabisado. So, gitna taas lahat ng taas ito. Yung gitna lang kailangan mong tandaan. So, tingnan mo to, sir. Dalawang gitna, isang taas, tapos, yung gitna, itong centerpiece na to, pupunta dito. Kaya, ganyan. Tapos, dalawang taas, tapos, ibalik mo yung gitna, bumalik si yellow sa taas, and then ito ulit, isa, tapos dalawang gitna. So, parang ganito siya. Ulit, dalawang gitna, taas na ito, tapos yung centerpiece sa taas, pupunta sa harapan mo, yan, tapos dalawang taas. Para sa dalawang taas, pwede mong gamitin to pwede rin to, pareho lang naman. So, dalawang taas, tapos yung centerpiece na nilagay mo sa harapan mo, balik mo sa taas. Tapos isang taas ulit. And then dalawang gitna. So yung execution yan ganito. Yan. So ulitin natin. Isang beses pa. Dalawang gitna. Isang taas. Centerpiece sa taas pupunta sa harapan mo. Dalawang taas, or pwede rin ito, ikaw nang bahala. Balik mo yung centerpiece, tapos isang taas, tapos dalawang gitna. Okay, so last na. Ito naman yung isang U-perm, last na to. Ito yung U-perm na, pag U-perm nga pala, yun nga, may isang buong side, ilalagay mo yun sa likod, tapos i-check mo yung flow. Yung kanina, clockwise, ito naman counterclockwise, kasi ito pupunta dito, ito naman pupunta dito, tapos ito pupunta dito. So, parang baliktad na ikot ng relo, counterclockwise. So, pareho lang siya dun sa naunang U-perm. Yun nga lang para dito, lahat ng taas mo, ito naman ang babanat. Hello! So, yun. Ganun ulit. So, yun lang yung pinagkaiba. Kung sa clockwise, ito lahat. Sa counterclockwise, ito naman lahat. Okay? So, yun nga. Dalawang gitna, isang taas, yung centerpiece sa taas, ilagay mo sa harapan mo, tapos dalawang taas, balik mo yung centerpiece, isang taas ulit, dalawang gitna. So, yan. Para sa execution, ganito. Dalawang gitna, isang taas, centerpiece, pupunta sa harapan mo, or M, dalawang taas, balik mo yung centerpiece, isang taas, dalawang gitna. So, ganito siya. So, yun na lahat. Bale, magpapakita na lang ako ng isang buong solve na kung saan gagamitin natin yung tulok OLL tsaka tulok PLL. So, ito na. Tapos, nabali yung flow. Last layer, gawa ng cross. Tingnan kung ano yung cross pattern. Tapos tingnan kung merong dalawa. Walang dalawang corners sa iisang side. Kaya gagamitin yung N-perm na algorithm na ayos yung corners. Tapos PLL, U-perm na clockwise. Kaya so, yun na lahat. So, Sir Mike, good luck sa pag-aaral ng tulok OLL at saka tulok PLL. Pasensya na, hindi ko nagawa agad. So, yun na muna. Good luck and bye-bye.